Naghahanap ka ba ng negosyo na maliit lang ang kinakailangang puhunan, madaling gawin, madaling ibenta, at higit sa lahat ka negosyo, pwede mo siya gawin na pangmatagalang hanap buhay mo. Alam mo kung ganyan ang hinahanap mo sa negosyo, tama ka ng video na pinapanood. Kaya ano pa bang gagawin natin? Huwag na natin patagalin yan. Pag-usapan na kagad natin yan. Kanegosyo, familiar ka ba sa pagkain na tinatawag na spam musubi? Kung hindi pa, ganito ang itsura ng isang spam musubi. Bibigyan kita ng konting detalye tungkol sa pagkain na yan na pwede mong pagkakitaan. Ito ay isang kilalang pagkain ng Hapon na inadapt nating mga Pilipino at tinangkilik naman dito sa bansa, especially ng mga kabataan. Napakadali lang po kasing gawin nito at hindi mahirap ibenta lalo na sa mga taong palaging on the go. Alam niyo mga palaging on the go, ayan po yung mga estudyante, kasi nagmamadali po yan palagi dahil may hinahabol na klase. Yung mga empleyado, kasi yan po, 1 hour lang po ang break niyan kapag sa trabaho po nila. No? So parang hindi na masyadong okay sa kanila, yung pupunta pa sa malayo, pipila pa para lang makabili ng pagkain. Kaya etong ganitong klase ng pagkain kapag sa kanila mo, in-introduce yan, siguradong tatangkilikin nila. Alam niyo kung bakit? Kasi ito pong spam musubi is on the go, is ready to eat na po mga kanegosyo. Imagine, meron ng kanin, combination po yan ng kanin, ng ham, and ng seaweeds, di ba? Tapos with flavor, di ba? Na sigurado naman magugustuhan nating mga Pilipino. Kaya nga po inadapt natin yan dito sa bansa natin kasi pasok sa panlasa nating mga Pilipino ang tamis at alat po niyan. Kaya naman isa ang pagdala ko ng musubi sa ginagawang pangunahing pinagkakakitaan ng mga estudyante sa pamamagitan ng pagbebenta nila sa mga kapwa nila estudyante sa loob lamang po ng school campus. And katulad po ng ganyan, alam nyo yung mga kabataan po is kumikita na ng libo. Kumikita na po sila, minsan higit pa sa kinikita ng mga pangkaraniwang empleyado, yung mga tao na professional na. Dahil lang po sa paglalako ng spam musubi, alam niyo po yung mga tao sa panahon ngayon 2025, napaka-diskarte na po. Kaya yung pera, alam niyo po sa totoo lang, madali na pong kumita ng pera nga kasi napakarami na pong mga opportunities na pwede mong gayahin, pwede mong gamitin, pwede mong gawin para nang sa ganun kumita ka rin ng pera, pantaguyod sa pamilya mo at pang-sustain sa mga pangunahing pangangailangan mo. Po? Kasi lahat ng mga kinakailangan mo is pwede mo nang ma-research sa internet. Lahat ng mga detalye na gusto mong malaman kung paano gawin yung ganitong klase ng negosyo na gusto mong pasukin at gusto mong patakbuhin, available na po yan lahat sa internet. Kaya nga po sinasabi ko, ngayon po ang generation na talagang napakadali pong bumenta, napakadali pong kumita ng pera. Kaya wag na wag po ninyong hahayaan na palalagpasin ninyo yung mga ganitong klase ng oportunidad na natututo po kayo. Hahayaan mo ba yung tao na mas bata sa'yo is kumikita habang ikaw, nanonood ka lang dito sa akin, hanggang ngayon nag-iisip ka na po pwede mong pagkakitaan. Pero step 1 po yan. Kaya wag kang mag-alala. Well, congratulations kasi ngayon pa lang sumusubok ka na mag-research sa mga bagay na pwede mong pagkakitaan. So balik tayo sa spam musubi. Pwede mo rin gawing negosyo yan. Pag-aralan mo lang kung paano ginagawa at alamin mo ang costing para mapag-aralan mo na maayos kung magkano mo siya pwedeng ibenta at hindi ka malulugi. Eto, ipapanood ko sa iyo kung paano siya ginagawa at kung magkano mo siya pwedeng ibenta. Kasama na rin po dito yung costing. Panoorin mo to. So marami nga ang nagtatanong magkano daw ba ang costing ko para sa aking musubi at ano ang mga ingredients. And eto na nga ang sagot ko dyan. Good for 40 pieces na nga itong gagawin ko. And binibenta ko siya ng 45 pesos only. Eto nga pala ang ginamit ko at magkano ang presyo. Sa ketchup, 1 kilogram nga lang pala ang ginagamit ko. And toyo na 340 ml. Bumili rin ako ng isang pack ng sesame seed, 2 pack ng paminta, at 1/2 na sugar. And bumili ako ng 4 cans ng luncheon meat with a total of 400 pesos. And also, hindi mawawala ang 1 pack ng nori na 98 pesos and rice na 3 kilo na nagkakahalagang 99 pesos with a total of 743 pesos. And mabebenta mo siya ng 45 to 50 pesos. Sulit, diba? Kaya kung may gusto pa kayong malaman, matutunan about sa aking musubi, check nyo lang ang page ko.
Hi guys, yes, it's me again, Kim Denzel. So for today's video, I will be making spam musubi. So syempre, ginamit ko si spam dito, ang bida for today. In-slice ko lang siya and then gumawa ako ng mixture ng soy sauce, ketchup, water, sugar, and pepper. Hahaluin lang muna natin siyang mabuti and then isi-set aside natin siya habang piniprito yung spam. Once na na-flip na natin siya, i-add na natin dito yung mixture na ginawa natin kanina hanggang sa lumapot siya. After naman ni spam, nagbiyak ako ng 2 piraso ng itlog and then nagdagdag lang ako ng salt and pepper. Tapos ipiprito lang natin siya at tatakpan. Para sa lata naman ng spam, nag-add lang ako ng cling wrap, rice, tapos ipipress down lang natin siya. Tapos tatanggalin natin siya sa lata. Mag-a-add na tayo dito ng fried egg and yung spam na niluto natin. Para sa final touch, babalutin lang natin siya ng nori paper and you're done. Try nyo to guys. And again, Kim Denzel, please like and follow me for more cooking videos. Bye! O ngayon, may idea ka na. So, kung paano siyang gawin at kung magkano mo siya po pwedeng ibenta, kung magkano rin yung kinakailangan mong napakaliit lang naman na puhunan para makapag-umpisa, di ba? So, ang tanong ngayon, kapag kainumpisahan mo ba yan, may growth ba sa ganyang klase ng negosyo? Baka naman habang buhay ka na nagbebenta ng mga ganyan sa kalsada o kung kani-kanino. Ganito ang kinakailangan mong gawin. Halimbawa, nasimulan mo na yan. Diba? Nakakapagbenta ka na, may mga suki ka na, may mga nag-aabang na sa'yo para sa produkto mo, diba? Meron ng mga nagpapareserve sa'yo kasi natutuwa at nasasarapan at nagiging valuable sa kanila yung produkto na ibinibenta mo kasi nga, ano yan sa kanila eh, kumbaga napapadali yung trabaho nila dahil sa ibinibenta mo eh, diba? Sa ibig sabihin yan, meron ng mga tao na siguradong bibili sa'yo. Ito na ngayon yung step 2 mo. Mag-offer ka ng produkto na hindi dapat nalalayo sa kung ano yung produkto na nakilala nila sa'yo. Ito po yung mga pwede mong i-alok pa para nang sa ganun hindi sila magsawa sa ibinebenta mo, no? So ito yung mga produkto o pagkain na malapit sa itinitinda mo. Pwede kang mag-alok ng ramen, pwede kang mag-alok ng nori, pwede kang mag-alok ng kimchi. Diba? Maraming tao na mahilig sa kimchi. Ako, isa na po ako dyan. Gustong-gusto ko yung lasa niyan. And also, pwede kang mag-alok ng luncheon meat. Kasi ayan yung kasama sa spam musubi na binibenta mo, di ba? Lalo na kung nasasarapan talaga sila sa ginagawa mo. Alam niyo po, kung gusto niyo makahanap ng murang luncheon meat, pumunta kayo sa TikTok. Nagkalat po doon yung mga murang luncheon meat. So, eto naman yung pangatlo mong pwedeng gawin, ano? Magbenta ka online, magpa-register ka sa Shopee, gumawa ka ng TikTok na negosyo, di ba? Doon ka magbenta. Siguraduhin mo lang, pag-aralan mo kung paano mo mape-preserve yung iyong produkto kasi pagkain po yan eh. Pero may gumagawa na yan ha. Pero na pong gumagawa niyan. Pagkain yan. Paano mo masesecure yung product mo na mapadala sa customer mo, sa kliyente mo nang hindi nasisira. Okay? So yan ngayon ang pag-aralan mo. Yan yung pangatlong step mo. At ako ay guarantee you kapag pinasok mo ang online selling, napakalawak ng pwede mong maging market dyan. Buong Pilipinas ang pwedeng bumili sa'yo. Buong Pilipinas ang pwedeng maging customer mo. Kaya online selling po talaga ang isa sa mga pinakamalaking negosyo na pinapasok maging ng mga malalaking negosyante. Kaya yan ang pag-aralan mo. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood mo. Sana meron kang natutunan dito sa ating pinag-usapan. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, yung ganitong klase ng topic ng mga usapan, siguraduhin mo na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel dahil kung hindi, baka ito na ang una at huli nating pagkita. Yun lang, maraming salamat. Ako nga pala ulit si Mark Salazar at magkita-kita ulit tayo next time.